Mainit na lugaw. 2 sentimos lang bawat mangkok. Donna, Oy, pwede ba akong kumuha ng isang mangkok? sandali lang. Heto na, ang lugaw mo. Hindi ba yun ang kotse ni Gregory Rhodes? Narinig ko ngayong pagkakataon ay 4 na tao ang dala niya. Bumuo ng isang squadron ng eroplano. Tinapos ang isang buong rehimyento ng kaaway. At bumalik na may pinakamataas na parangal. Ang galing naman. Ngayon, talagang hindi na siya dapat mag-alala sa buong buhay niya. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang bagong taon. Pero nakakalungkot talaga. Ang mga mata niya ay nasugatan sa labanan. Wala na siyang makita ngayon. Napakabait niyang tao noon. Sayang talaga. Ingat. Ayos ka lang ba? Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Pagdating mo sa puwersa, siguraduhin mong mag-ingat. Kunin ko ang mangkok mo. Kung nagustuhan mo, bumalik ka ulit sa susunod. Pasensya na yun. Gregory, tigilan mo ang pagtitig. Narito na ang truck ng militar. Heto na. Hoy, pwede ba akong kumuha ng isang mangkok ng lugaw? Pero aalis na kayo. May oras ka pa ba para tapusin yun? Kung gayon, itabi mo na lang para sa akin. Kakainin ko yon pagbalik kong matagumpay. Si Basayo. Siyempre, walang problema. Kung gayon, maghihintay ako sa pagbalik mo. Oras na para umalis. Parating na. Sige, usapan na yan. Kailangan mong maghintay sa pagbalik ko. Sige, Oo. Ingat sa biyahe. paalam. Bye. Salamat. Ayos lang, basta't ayos ka. Gregory, bakit ka pumunta rito? Hindi pa gumagaling ang mga mata mo. Kung may mangyari man, paano namin ipapaliwanag yon sa commander? Salamat. Walang problema. Tumutulong lang. Sige, mas mabuti na magbalik ako sa pagtitinda ng lugaw. Sige. Yun ang boses. Gregory, hindi ka ba nag-iisip na gawin siyang asawa mo? Hoy, Gregory, matalas ang mata mo. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Hindi pa nakakakita si Gregory, kaya saan nanggaling ang matalas ang mata? Pero yung babae, talagang napakaganda. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Kahit na gusto ko siya, sa pagkakaalam ko, baka may kasintahan na siya. Gregory, narinig ko ang tungkol sa kanya. Sa tingin ko, diborsyada siya. At may anak din. Sa ganong sitwasyon, talagang hindi siya para sa'yo. Hindi naman masama ang magkaroon ng anak dahil sa kalagayan ko. Siya baka hindi man lang ako interesado sa kanya. Sige na, Emma. Kumain ka pa ng kaunti. Tumangkad ka na naman ngayong taon. Heto, kumuha ka pa. Samantha, anong problema? Nanay, sabi nila, ninakaw ko ang music box ni Emma. Hindi ako pinaniwalaan ni tatay at ng lahat. Hindi nila ako pinapakain ng hapunan. Masakit talaga ang tiyan ko. Naniniwala ako sa'yo. Ang magnanakaw ay hindi karapat-dapat na umupo sa hapagkainan. Sa anong batayan mo isinisingil si Samantha ng pagnanakaw? Piyesta ito, at hindi mo siya pinapakain. Pinatutuhod mo pa siya sa labas. Sinisingil? Nakita ko ng sarili kong mga mata. Kinuha niya ang music box ng anak ko. Tipikal na pagpapalaki sa probinsya. Mga anak na babaeng pinalaki ng ganoon ay kasing walang kultura mo. Nagnanakaw na ng mga gamit mula pagkabata. Nanay, hindi ko ninakaw yon. Inilagay ni Emma ang music box sa backpack ko. Sabi ni Tita Jessica at ni Lola na ako ang magnanakaw. Huwag kang umiyak, Samantha. Naniniwala ako sa'yo. Nanay, ang sakit na talaga ng tiyan ko. Eh di siguro gutom ka na. Kukuha ako ng makakain mo. Sabi ko na, kahit mamatay siya sa gutom ngayong araw, hindi siya pwedeng kumain kahit isang subo. Hindi ba ako malinaw? Kung
kakain ang anak ko ay wala kang pakialam. Ikaw, Kung magsasabi ka pa ng isang salita, sisiguraduhin kong hindi makakakain ang buong pamilya mo. ikaw, Anong nangyayari? Kevin, asikasuhin mo ang asawa at anak mo. Nagkamali siya at umaasa pa ring makakain ng hapunan. nagnanakaw ng music box noong bata pa. Magsisikap siyang magnakaw sa jewelry store paglaki. Tatay. Tumayo ka. Kevin Hastings, anak mo mismo si Samantha. Mahal, sa tingin ko, tama si Jessica. Kailangang parusahan si Samantha. O hindi siya matututo. Emma, halika rito. Kumuha ka ng hita ng manok. Salamat, Tito Kevin. Oo, Emma, kumain kang mabuti. Hindi ka katulad niya. Tumutubo ka. Kumain ka pa, ha? Sige, ayaw ninyong pakainin ang anak ko, ha? E di sisiguraduhin kong wala sa inyo ang makakakain. Huwag mo na lang siyang pansinin. Samantha, Umusog ka ng kaunti. Anong nangyari sa'yo? Totoo, di ba? Ninakaw ni Samantha ang music box ni Emma. Hayaan mong magutom siya. Karapat dapat sa kanya yon. anong ibig mong sabihin, ninakaw? Mahilig lang talaga sa musika si Samantha. Mahilig siyang kumanta. Ako ang bumili ng music box na yon para kay Samantha. Si Jessica ang nagsabing gusto niya yon, kaya ibinigay mo sa sarili niyang anak. Anong masama kung ibigay ko sa ate ko? Pamilya ka rin naman. Kung mas mabuti ang trato ko sa ate ko at kay Emma, anong problema? Kevin Hastings, naaalala mo ba nung 10 taon na ang nakalipas, nang magkita tayo sa probinsya, ang pangako mo sa akin? Donna, paano ka napunta sa sitwasyong nag-away kayo ng mga magulang mo? Masasama lang talaga silang tao. Gusto lang ng ate ko na makakuha ng pera para makapag-aral ang anak niya. Hindi lang nila kinuha ang pera niya, pinakasalan pa nila ulit ang ate ko. Sabi nila, dapat mapunta ang bigay kaya sa kuya ko, para makapag-asawa ulit siya at magkaanak ng lalaki. Pero hindi mo dapat ipinagtatanggol ang ate mo. Buntis ka. Kevin, ayaw ko na sa batang to. Kahit ipanganak ang batang to, magiging katulad lang kami ng ate ko ubos hanggang sa mamatay. Donna, walang kasalanan ng bata. Malapit na akong bumalik sa syudad. Sumama ka sa akin, okay? Matagumpay talaga ang pamilya ko. Sinusumpa ko, hindi ka magwawakas na katulad ng ate mo. Talaga, magiging katulad ba ng mga batang taga-siyudad ang anak natin, makakapag-aral, at magkakaroon ng rehistro ng sambahayan? Oo, sisiguraduhin kong makakapag-aral ang anak natin, magkakaroon ng magandang edukasyon at kinabukasan. Sige, sasama ako sa iyo. Ikaw mismo ang nangako noon, sinabi mong sisiguraduhin mong makakapag-aral ang anak natin, magkakaroon ng magandang edukasyon at kinabukasan. Pero tingnan mo tayo ngayon, wala pa tayong marriage certificate. 8 taon na si Samantha, pero hindi ka man lang matawag na dad sa publiko. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa buhay ni Samantha? At ikaw, sa paglipas ng mga taon, kinuha mo ang mga bagong damit ni Samantha, at pati mga merienda niya. At ngayon, hindi mo pa inaalisan ng kamay ang music box niya. Karapat-dapat ka bang maging nanay ni Emma? Kung may karapatang maging nanay niya, ako iyon. Donna Barker, ikaw. Magsalita ka pa ng isa. Huwag kang magalit ng ganyan. Hindi pa nga kita sinisimulan. Sa lahat ng mga taong ito, ang perang kinita ko sa pagtitinda ng lugaw, wala kang inaalisang kahit isang sentimo. Araw-araw, nagmamahjong ka lang o nagkukwentuhan sa pasukan ng barangay. Wala kang inaasikaso sa mga tunay na gawaing bahay. Mga damit, medyas. Ako ang naglalaban ng lahat. Kung makikita ng iba, akala nila ako ang manugang. Kung hindi nila alam, akala nila yaya lang ako. Ikaw, Kayong lahat, isang grupo kayo ng mga magnanakaw, mandurukot, parasito. Donna Barker, tumigil ka nga sa pagdadaldal. Ano ba ang sinasabi mo? Huwag mong kalimutan, ikaw at ang anak ko ay nagkaanak ng hindi man lang ikinasal. Kung hindi ka tinanggap ng anak ko, makakapasok ka kaya sa lungsod? Ikaw at ang batang ito ay kahihiyan pa rin sa mata ng mga tao. Kahit mamatay ka, hindi ka makakapasok sa simbahan ng mga ninuno. Kevin, gagawan mo ba ng paraan ng asawa mo? Kami, hindi na kami pwedeng mamuhay ng ganito. ako. Kevin Hastings, si Samantha ba talagang tunay mong anak? Sa lahat ng mga taong ito, napakahirap ng pinagdaanan ko para lang makapag-aral siya. Pero pagkatapos, ang ate mo ay nagsabi lang ng isang salita, ibinigay mo na ang lahat ng pera mo sa kanya para makapag-aral ang anak niya.
8 taon na si Samantha ngayon. Hindi pa siya nakakapasok sa eskwela. Kung hindi dahil sa papeles niya, hindi ako magtitiis sa pamilya mo. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin, ikaw? Ma, Ikaw. Kevin. Sabi nga nila, ang mga anak ay insurance mo sa pagtanda. Pero ikaw at ang asawa mo ay nagtulungan para labanan ako. Hindi ko kayang mamuhay ng ganito. Hindi talaga, ayaw ko nang mabuhay. Ma, Nag-asawa ka. Nakalimutan mo na ang nanay mo. Hindi mo ba naiintindihan yan? Ano ang silbi ng pag-iyak? Huwag kang makisali sa kanila. alis ka. Huwag mong isisi sa akin ang problema mo. Tama na. 60 taon na ang nanay ko. At itutulak mo pa rin siya? Gugulpihin kita. Baliw ka. Huwag mong saktan ang nanay ko. Huwag mong saktan ang nanay ko. Tigilan mo ang nanay ko. Huwag mong saktan ang nanay ko. Umalis ka na. Samantha. Nay, Samantha. Samantha, nasaktan ka ba? Ma, ayoko nang manatili dito. Ayoko sa tatay na ito. Sige, Samantha. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Tumigil ka dyan. Ang gulo-gulo mo sa bahay. Ngayon, itinutulak mo pa ang nanay para maglayas. Akala mo basta-basta ka na lang aalis? Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa nanay ko. Kung hindi, kalimutan mo na ang pakakasalan mo ako. Hindi mairehistro ang bata. Hindi siya makakapasok sa eskwelahan. Kevin Hastings. Sa lahat ng mga taon, yan lagi ang panakot mo sa akin. Kami ni Samantha ay inaapi ng pamilya mo hanggang sa puntong ito at gusto mo pang humingi ako ng tawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Nay, halika rito. Nay, Humiling ka ng tawad sa nanay ko. Ma. Kung hindi ka pa rin hihingi ng tawad sa nanay ko, papaluhurin ko rin si Samantha para humingi ng tawad. Kung sasaktan mo si Samantha, lalabanan kita ng buong lakas ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Kevin, Donna Barker, nawawala na ba ang isip mo? asawa mo yan. Sa ngalan ng Diyos. Kevin, anak ko. Sa lahat ng mga taong ito, sinamantala mo ang pagkakataon na nabuntis ako bago ikasal. Hindi mo ako pinayagang kumuha ng marriage license, at ngayon ginagamit mo yon para takutin ako para maging alila mo? Ngayon sinasabi ko sa inyong lahat hindi na ako kukuha ng lisensyang yon. Samantha, alis na tayo. Tumigil ka dyan. Kung aalis ka ngayon sa pintuang iyan, kalimutan mo nang manatili sa lungsod na ito. Wala nang residency si Samantha. Hindi siya makakapasok sa eskwelahan. Magwawakas ka lang tulad ng kapatid mo. Babalik sa inyong probinsya. Magpapakasal sa matandang lalaki. Tutuyuin hanggang sa mamatay. At saka, may bit-bit-bit-bit ka pang pabigat. Bukod sa akin, wala namang ibang magkakagusto sa'yo dito. Ikaw, Putang ina mo. Kung may lakas ng loob kang umalis, huwag ka nang bumalik. Jessica. Ma, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Nakapag-uwi na ako ng babae, ni hindi man lang humingi ng dowry. Ngayon umalis na. Ano na ang gagawin ko? Para lang sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasusunod sa bahay na ito. Kung hindi, patuloy lang tayong aapihin. Umalis na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, mas nakakaintindi ang babae sa kapwa babae. May bitbit siyang bata, hindi siya makakalayo. Babalik din yan pagkalipas ng ilang araw. Oo, ganyan naman siya palagi. Pagbalik niya, saka ko siya aayusin. Dahan-dahan lang. Donna Barker, pakasal na tayo. Ako na ang bahala sa pagrehistro ng residency ng bata sa compound ng mga military personnel. Pero, gusto mo akong pakasalan? Ako. Hindi mo ba alam ang kalagayan ko? Nalaman ko na ang lahat. Napakasama ng pagtrato sa iyo ng buong pamilya nila. Ginagamit nila ang marriage certificate at ang pagrehistro ng anak mo para pilitin kang alagaan ang buong pamilya nila.
Magpakasal na tayo. Kukuha ako ng marriage license kasama mo. Mula ngayon, ang anak mong babae ay magiging anak ko rin. Bakit mo naman gagawin yon? Ikaw naman ay ang squadron leader sa flight team. Pero ako, mayroon akong 8 taong gulang na anak na babae. Okay lang yon, kaya kong suportahan siya. Ito ay ang stipend bank book. Na nakuha ko mula sa team. Ibinibigay ko lahat ito sa'yo. Mula ngayon, lahat ng pinansyal ng sambahayan natin ay ikaw rin ang mamamahala. Tingnan mo. Tingnan mo kung sapat ba ang perang ito para sa'yo at kay Samantha para magkaroon ng mas magandang buhay. Kung ayaw mo sa akin, okay lang din yon. Alam ko sa bandang huli, ganito lang talaga ang kalagayan ko. Pero sa totoo lang, gaano naman kaganda ang kalagayan ko. Ito. Ingatan mo ito. Hindi kita minamaliit. Pero sana, hindi mo rin ako maliitin. Sa bagong taon na ito, sa wakas ay nakita ni Gregory ang tunay niyang pag-ibig. Tara na, Gregory. Siya. Ngayon ay ang araw ng malaking kasal ng ating kapitan at ni Donna. Tayo'y magtagay na lahat. Tara. Tara na. Tagay, maligayang bati sa inyong pag-iisang dibdib. Maligayang bati sa inyong pag-iisang dibdib. Ma, gusto ko ng drumstick. Heto, Samantha, kumuha ka pa ng karne. Samantha, tandaan mo ito. Ako ang tito mong si Harry. Samantha, tandaan, ako ang tito mong si Jacob. Ako ang tito mong si Logan. Ako ang tito mong si Harold. Huwag mo akong itulak, okay? Donna, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Oo nga, Donna. Tapos na ang papeles ng tirahan ni Samantha. Tingnan mo. Donna. Alam ko, mahilig sa musika si Samantha. Itong music box, pinapakuha ko sa isang kaibigan mula sa ibang bansa. Tingnan natin kung magugustuhan ni Samantha. Samantha, Ayos lang yan. Opisyal na kasal na tayo ngayon, asawa na kita. Si Samantha, syempre sarili kong anak na siya ngayon. mas masahol pa ang trato ng pamilya Hastings kay Samantha kaysa sa isang estranghero. Pero siya, trato niya si Samantha na parang sariling anak. Tama ka diyan, Donna. Alam ni Gregory na mahilig kumanta si Samantha, kaya gumamit siya ng koneksyon para makapasok siya sa children's choir. Talaga, pwesto sa choir. Maraming salamat. Walang problema. Ang galing naman, makakaawit na rin si Samantha. Halika. Mga kasama, kain na tayo. Halika, halika. Oras na para kumain. Kain na tayo. Nasaan si Donna? Ilang araw na nandito ang mga medyas na ito. Bakit hindi niya ito nilalaba para sa akin? Donna, Donna, Jessica, hindi pa ba umuuwi si Donna? Kasalanan mo itong lahat? Palagi mo siyang sinaspoil. Tingnan mo ang nangyari ngayon? Nakapalagay na hindi siya umuwi ngayong gabi. nakita mo? Walang naglalaba. Ni hindi pa nakakakain ng mainit na pagkain si Emma. Pero ang ating Emma ay malapit nang sumali sa choir. Ano? Papasok sa choir si Emma? Siyempre, ang biyenan ko ay pangalawang tiyuhin ni Gregory Rhodes. Alam mo,
Ngayong pagkakataon ang pamilya Rhodes ay gumamit na ng koneksyon. Ang choir ay bubuo ng youth vocal group at sakto lang na kailangan nila ng lead singer. Gumamit ng pabor ang asawa ko para lang sa ating Emma. Ang galing! Narinig mo? Ang pamilya nating Hastings ay magkakaroon ng superstar. Maganda yan. Tingnan mo si Donna. Ang ginagawa lang niya ay magtinda ng pagkain, magbenta ng lugaw, at alagaan ang buong pamilya natin. Ano ba ang napapala niyan? Pero gusto pa rin niya na makapasok sa choir ang maliit na hayop na. Iyon? Ha, mangarap ka lang. Ma, huwag mo namang sabihin yan. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang nag-aalaga sa buong pamilya natin. Pagbalik niya, Papakiusapan ko siyang mag-sorry at kalimutan na lang natin ito. Ayos? Sige, ako na ang maglalaba. Umalis ka diyan. Ang baho, alisin mo ito. Ilalagay ko muna ito sa iyong mga mata. Ibibigay ko sa iyo ang gamot mo mamaya. Tingnan natin sa mga susunod na buwan kung gagaling ang mga bagay. Hoy, Donna. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sige. Titingnan ko na lang ang gamot. Gregory, Nina, nandito ka pala. Donna, halika rito. Ipapakilala kita. Ito si Nina Rhodes. Kapatid ko siya. Kumusta, Nina? Hoy, wag mo akong tawaging kapatid. Wala akong hipag na buntis bago ikasal tulad mo. Nina, paano mo nasabi yan sa hipag mo? Gregory, nakakatawa ka. Inayos ka ng commander sa lahat ng magagandang babae. At wala kang nagustuhan. Ipipilit mo pa ring makasama ang isang babaeng may anak. Gregory, alam mo bang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo? Ikaw ay nagdala lang ng kahihiyan sa buong pamilya Rhodes. Ikaw. Miss Rhodes, huwag kang mag-alala. Sa mga ibang tao, sasabihin ko lang na ako ang katulong ng pamilya Rhodes. Hindi kita pagpapahirapan. Hindi. Asawa kita. Donna, mabait ang puso mo, sinusubukan mong protektahan ako sa gulo. Hayaan mo akong humawak nito. Nina, bulag na ako ngayon. Pinakasalan ako ni Donna, at hindi siya nahihiya. Bakit ako mahihiyang pakasalan siya? Donna, nairehistro na namin ang aming kasal. Ngayon, legal na kaming mag-asawa. Kung may problema ka, o kung sina nanay at tatay, kausapin mo ako ng harapan. Kung hindi sapat ang pakikipag-usap sa akin, pumunta tayo sa community center. Gregory, ikaw. Miss Rhodes, alam kong galit ka sa akin ngayon, pero pwede bang pag-usapan natin ito mamaya? Ang gamot na ginagawa ko para kay Gregory ay malapit nang matapos. Dapat niya itong inumin habang mainit. Kung sana, 10 taon na ang nakalipas, ang nakilala mo ay hindi si Kevin Hastings, kundi ang kapatid ko. Nina, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wag na. Tumigil na ako sa pagpapakialam sa buhay mo. Nina, ako na ang gagawa. Hindi na kailangan. Ako mismo ang magpapakain sa iyo. Gregory, salamat. Donna, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat. Baka hindi mo na naaalala, pero 3 taon na ang nakalipas, hiniling ko pa sa iyo na magtabi ng isang mangkok ng lugaw para sa akin. Hindi ko inakala na pagkatapos ng 3 taon, makikita pa rin kita. Isang mangkok ng lugaw. Pwede ba akong makakuha ng isang mangkok ng lugaw? Pero aalis na kayong lahat para sa harap ng labanan. May oras ka pa bang inumin ito? Eddie, itabi mo muna dito, at inumin ko ito pagbalik kong tagumpay. Pwede ba yon? Siyempre naman. Eddie, maghihintay ako sa pagbalik mo. Kaya ikaw pala yon. Pero hindi ka na makakita ngayon. Paano mo nalaman na ako yon? Totoo, huwag kang tatawa. Ang bango ng amoy mo ay talagang napakaganda. Hindi ko ito malilimutan habang buhay.
Halika, hayaan mong punasan ko ang mukha mo. Okay lang. Ako na ang gagawa. Huwag kang mahiya. Ang pamumuhay ng magkasama ay tungkol sa pagpapagaan ng loob ng bawat isa. Hayaan mo akong tulungan kang punasan iyan. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi masyadong maganda ang mata mo. Mahirap para sa iyo na malinis ito. Hayaan mo akong tumulong. Okay lang. Kaya ko itong gawin mag-isa. Talaga, okay lang. Donna. Ako na ang bahala sa natitira. Ayos lang ba iyon? Sige. Kung kailangan mo ng tulong sa kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Hoy, kayo. Sam, Gregory, anong dahilan ng personal mong pagpunta rito? halika. Samantha. Sam, ito ang aking anak na babae, si Samantha. May talento siya sa musika. Gusto kong itanong kung maaari siyang sumali sa youth choir ng aming grupo ng sining pang-performance. Gregory, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang vocal coach ng aming paaralan ay napansin na ang talento ni Samantha noon pa. Huwag kang mag-alala, naayos na ang lahat. Sandali lang. Madam Rhodes, naayos ko na sa eskwelahan. Maaari mong dalhin si Samantha para magpalista sa choir kahit kailan. Salamat, Sam. Walang anuman. Oh, tama. Gregory, may bagay akong kailangang ikumpirma sa iyo. Donna, nakapirma na ako sa mga papeles. Kailangan kong pag-usapan ang ilang bagay kay Sam. Makakahabol ako sa iyo mamaya. Sige. Di sasamahan ko si Samantha para asikasuhin ang kanyang pagpasok. Tara na. Samantha, ingat. Gregory, sabi ng pamilyang Hastings na magkapitbahay kayo at medyo magkamag-anak kayo. Mayroon din silang anak na babae na gustong sumali sa aming grupo ng sining pang-performance. Ano sa palagay mo? Pamilyang Hastings? Pamilya ni Kevin Hastings? Wala talaga akong masyadong relasyon sa kanila. Ang pagsali sa grupo ng sining pang-performance ay hindi bagay na maaari mong ipagpalakad. Gets ko. Ma, kapag ako'y naging sikat na mga awit balang araw, bibilan kita ng napakaraming magagandang damit. Sige. Ang ating Samantha ang pinakamaalagaing babae. Donna Barker, tumigil ka dyan. Donna Barker, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para tulungan si Samantha sa mga papeles para sumali sa choir group. Nagkakalat ka ng kalokohan. Ito ay arts troupe, hindi club para sa mga pamilyang militar. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dito. Eksakto. Donna Barker, 3 gabi ka nang hindi umuuwi. Kaya ang buong pamilya natin ay 3 araw nang kumakain ng tirang pagkain. Ngayon, ang gulo-gulo na ng bahay. May pakialam ka pa ba sa pamilyang ito? Wala na akong pakialam dahil ikinasal na ako. Ikaw, puta ka. Huwag mo akong guluhin dito. Napakahirap at napakaraming koneksyon ang ginamit ko para makapasok si Emma sa arts troupe. Kung may makakaalam, pareho tayong malalagot. Tama. Habang wala pang nakakapansin, umalis ka na ngayon din. Huwag ninyong abihin ang nanay ko. Batang pasaway? Akala mo ba ay malaki ka na? Samantha, ayos ka lang ba? Anong karapatan mo para apihin kami? Wala na akong kinalaman sa pamilyang Hastings. Ay, sige na, naiintindihan ko. Kumikilos ka na parang tapos na tayo. Pero ang totoo, alam mo na may pwesto si Emma sa choir. Kaya, gusto mong palitan ni Samantha ang pwesto ni Emma. Wala kang hiya. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa yon. Hindi ba? Nandito ang ebidensya. Dito, nandito pa ang mismong pirma ni Gregory Rhodes. Itatangi mo pa ba? Iyon ay, Batang pasaway, para bang karapat-dapat ang anak mo sa personal na autograph mula kay Gregory Rhodes? Kevin, huwag mong hadlangan ang pagpaparehistro ni Emma sa grupo. Asawa mo siya. Uwiin mo na siya ngayon. Donna Barker, umuwi ka na. Umuwi ka.
Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Masyado ba akong mabait sa'yo? Akala mo ba ay pwede mo akong baliwalain? Pag uwi natin, aayusin kita. Bitawan mo ako. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Hastings dahil ikinasal ako kay Gregory Rhodes. Anak na ni Gregory si Samantha ngayon. Tarantaduhan lang ang alam mo. Ikaw lang? At sa tingin mo, ay mapapangasawa mo si Gregory? Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung iiwan mo ako, sinong lalaki pa ang magkakagusto sa'yo? Umuwi ka na. Umuwi ka. Batang pasaway ka. Kumakain ka ng pagkain ko, nagsusuot ng damit ko, at nangahas ka pang mangagat sa akin? Nagsasalita ka ng katarantaduhan. Bawat kagat na kinain mo, bawat tahing isinuot mo, ina ko ang naghirap para dyan, isang mangkok. Huwag niyo ngang apihin ang nanay ko. Batang pasaway ka. Akala mo matapang ka na ngayon ha? Ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Oy, ilang araw ka lang nawala, nakapag-ipon ka na agad. At nakabili ka pa ng ganitong klaseng bagay? Mas maganda pa kaysa sa ibinigay mo kay Emma? Lola, gusto ko yan. Ibigay mo sa akin. Heto na. Ibalik mo sa akin. Hindi pwede. Probinsyana ang nanay mo, kaya probinsyana ka rin. Hindi mo karapat dapat laruin ang ganitong klaseng bagay. Ibalik mo kay Samantha ang kanyang music box. Ayoko. Samantha, okay lang. Kayong lahat, buong pamilya nyo, ano ang karapatan nyo para apihin si Samantha? Pagsisisihan nyo lahat ito. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Kevin, bakit ka nakatayo lang dyan? Dalhin mo siya palayo. Umuwi ka. Gregory Rhodes. Gregory Rhodes? Gregory Rhodes, tulungan mo ako. Gregory Rhodes! Tigil. Sino kayo? Ang kapal ng mukha ninyong manggulo rito. Nasaan ang sugat mo? Tingnan ko. Ikaw. Gregory, tama ang dating mo. Yung Donna Barker, galing sa probinsya, buntis bago ikinasal, tapos pinakasalan ng kapatid kong lalaki. Ngayon nakikipag-away pa sa pamilya namin, at ikinukwento sa lahat na ikaw ang napangasawa niya. Ang isang tulad niya. Paano ka nagkagusto? At yung anak niya, madaldal ang kamay mula pagkabata. Noong nakatira pa siya sa amin, laging ninanakaw ang gamit ni Emma. Ngayong lumipat na siya, ganun pa rin ang gawain. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang kalokohan ng sinasabi mo. Hindi nagnakaw ang anak ko. Itatangi mo pa? Nandito na ang ebidensya. Ito, halatang galing sa ibang bansa. Sa kinikita mo, 1 taon kang magtrabaho, hindi mo pa rin ito mabibili. Imposibleng mabigyan mo siya ng ganito. Talagang ninakaw niya yan. Oo, talagang ninakaw niya. Nagsisimula sa maliliit, tapos lalala. Siya nga yan. Wala akong ninakaw. Huwag kang umiyak, Samantha. Hindi nila naiintindihan. Alam ko hindi ka nagnakaw. Hindi mo pa nga aminin ang mali mo, iyak ka lang ng iyak. Paano naging ganyan ang bata? Naku naman, mula ngayon, bawal ka nang makipaglaro sa katulad niya. Kapag naging ganyan ang bata, nanay ang may kasalanan. Yan. Huwag kang mag-alala, Nay. Talagang hindi na kami makikipaglaro sa katulad niya. Nanay. Magnanakaw. Magsalita ka pa ng ganyan, gagatin ko ang bibig mo. Anong karapatan mong sakta ng anak ko? Lalabanan kita hanggang sa huli. Aray. Nanay, Ikaw talaga. Sinaktan niya ang ate mo. Sinaktan niya ang ate mo. At nanonood ka lang? Bulag ka ba? Suntukin mo siya. Suntukin mo siya. ikaw. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Gregory, anong nangyari rito? Sam, ipagkakatiwala ko sa iyo ang buong performing arts group na ito. Ngayon, parehong mga estudyante at magulang nila ay inaapi. Sa totoo lang, nagsisimula na akong magduda kung may malaking problema sa seguridad ng grupong ito.
Oo, Gregory, ako ang may pagkukulang. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Guwardiya. Dali ninyo ang lahat ng pumunta rito para manggulo at palabasin silang lahat. Tama, silang dalawa lang ang nanggugulo rito. Dalhin ninyo sila sa tanggapan ng seguridad. Parusahan ninyo sila ng mabigat. Dalhin nyo rin siya. Teka, nagkakamali kayo. Hindi ako ang dapat ninyong arestuhin. Siya ang dapat. Walang pagkakamali. Ikaw ang inaaresto namin. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Gregory, sigurado ka bang tama ang tao? Alam kong hindi mo nakikita. Ako. Ako ang manugang ni Steven Dalton. Ang anak kong babae ay si Emma. Ikaw ang nagpasok sa kanya sa choir, di ba? Malamang nagkamali ka. Si Steven Dalton. Sino si Steven Dalton? Ni hindi ko siya kilala. Walang paraan na tutulong ako sa isang tao na magpalakad. Walang Emma sa listahan ng aming grupo ng pagtatanghal. Hoy, maliit namang gugulo. Di mo ba sinabing na ayos na ng asawa mo ang lahat? Anong nangyayari dito? Gregory, Steven Dalton. Steven Dalton, tama ba? Sige, imbestigahan mo itong si Steven Dalton. Sigurado ako, hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng mga ganitong bagay. Ayusin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ibigay mo sa lupon ng disiplina. Opo, sir. Anong ginagawa nyo diyan? Dalhin nyo sa security ang mga gulo. Bitawan mo ako. Sige, hindi nga kami dapat narito. Siya, probinsyana lang yan. Bakit siya narito? Dakpin din niyo siya. Sinong nagsabing hindi siya karapat-dapat? Ang anak niyang si Samantha, ang lead vocalist ng children's singing chorus ng arts troupe namin. Imposible. Probinsyana lang yan. Paano siya makakapasok sa singing troupe, tapos lead singer pa? May katiwalian siguro dito. Tumigil ka. Bantayan mo ang salita mo. Ang anak niyang si Samantha ay pumasa sa review ng eskwelahan namin at background check. Talagang karapat-dapat siya sa arts troupe. Pero ang anak mo, sa boses niyang yan, sa tingin ko, wala siyang patutunguhan sa musika. Nako, Asawa mo ang may kasalanan ng lahat. Nakiusap na ako. Bilisan mo at umalis ka na. Umalis ka na, ngayon din. Sige, Donna. Naku, tingnan mo ang ginawa mo. Kunin mo si Samantha. Uuwi na tayo. Lutuan mo ng masarap na hapunan si Jessica sa bahay, tapos magsincere kang humingi ng tawad sa kanya. Magpapakiusap ako para sa iyo. Hindi ba ayos na iyon? Pwede ka pa ring tumira sa amin? Seryoso ako. Ngayon, diretsahan na kitang kausap. Simula nang inapi mo kami ni Samantha noon, wala na kaming pakialam sa iyo. Hindi na ako sasama sa iyo, at hindi ko na palalampasin ang ugali nila. Ikaw. Sige, gets ko na. Ang drama mo ay para lang mapilitan ako na pabutihin ang trato sa iyo at kay Samantha, di ba? Oo, pumapayag ako. Sumama ka na sa akin. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Sabi ko, hindi na ako sasama sa iyo. Putang ina, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Gugulpihin kita. Gusto mo talagang makipagsuntukan, ha? Aray. Hayaan mong makipagsuntukan sa'yo. Ang mga kasama ko. Donna Barker, makinig ka sa akin. Samantha ay magiging apelyido ko. Kung wala ako, siya ay isang bata lang na walang ama. Sinasabi ko sa iyo, si Samantha ay hindi isang Hastings. Apelyido ko ang kanyang dala. Samantha Barker ang kanyang pangalan. Ikaw, Tama na. May tao ba dyan? Dalhin ang mga gulo sa seguridad. Samantha, halika rito. Nasira yung music box na binigay sa akin ni Sir Gregory. Samantha, mabait na bata, lumapit ka rito. Mula ngayon, habang nandito ako, walang sinuman ang mambubuli sa'yo. Tungkol sa music box na iyon, bibilhan kita ng 10 pa. Pwede mong palitan ang mga ito kahit kailan mo gusto. Salamat, Sir Gregory. bilisan mo, alis na tayo. Tumigil ka dyan. Bastos kang kausapin ng anak ko, at ngayon akala mo makakaalis ka na lang. Pamilya kami ng militar. Alam mo, tigilan mo ang pagkalat ng chismis. Humihingi ka ng tawad. Hindi siya ang gusto mong awayin. Umalis na tayo. Sige na. Pasensya na. Sige, tama na iyan. Magsorry ka sa anak ko. Ikaw.
Pasensya na. Umalis ka na. Anong karapatan mo para sabihing wala akong tatay? Meron akong tatay. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ng lahat dito sa lugar na buntis ang nanay mo bago ikinasal. Isa ka lang anak sa labas na walang ama. Sinungaling ka. Samantha, Ma, sabi niya wala daw akong tatay. ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Mag-sorry ka sa anak ko. Para saan magsusorry? Wala namang mali sa sinabi ng anak ko. Nagkaanak ka bago ikinasal. Wala ngang birth certificate ang anak mo. Kung hindi siya anak sa labas, ano siya? Ikaw, Anong problema, Donna? buti nandito ka. Sabi niya, anak sa labas daw si Samantha. Sabi niya, wala daw tatay si Samantha. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang tatay ni Samantha. Hindi anak sa labas si Samantha. Hayaan mo na, Donna. Ngayon, talagang pinahahalagahan ako ng mga nasa kapangyarihan. Kung malaman nila na nagkaanak ako bago ikinasal, malaking pinsala yan sa karera ko. Gusto mo ba talagang makita akong itakwil sa trabaho at hindi umasenso habang buhay? Pasensya na. Iniisip lang ni Kevin Hastings ang sarili niyang kinabukasan, kaya mas gugustuhin niyang kami ni Samantha ang patuloy na pag-usapan sa likod. Habang siya ay handang, para lang makaramdam kami ng ginhawa. Nasaktan ang pamilya ng kasamahan niya. C. Kayong mga ito, gaano ba ang kapal ng mukha ninyo para makialam sa pamilya ng militar? Pababayaan ko kayo ngayon, pero kung mauulit pa, papakulong ko kayong lahat. Tara na. Dahil lahat yan sa putang yan. Kung wala lang siya, nakapasok na sana si Emma sa performing arts troupe. Bakit ba napakabait ni Gregory Rhodes sa kanya? Wala na akong kinalaman sa pamilya Hastings. Dahil asawa ko na ngayon si Gregory Rhodes. Anak na ni Gregory ngayon si Samantha. Posible bang pinakasalan talaga niyang puta si Gregory Rhodes? Sige na, Ma. Huwag ka nang manghula. Imposible yun. Sumumpa sa akin si Donna. Sabi niya, hindi niya ako iiwan habang buhay. Anong problema? Mahal, na-layoff ako sa trabaho. Wala na akong trabaho ngayon. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ano naman kung nawalan ka ng trabaho? Okay lang yan. Mula ngayon, magtitinda ako ng lugaw para suportahan ka. Hindi mo ako iiwan, di ba? Siyempre hindi. Sumpa mo ako. Sige, susumpa ako. Basta hindi mo ako bibiguin. Hindi kita iiwan habang buhay. Talaga? Siyempre. Okay. Sige, tama na yan. Nagdalang tao pa siya bago ikasal. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Eksakto. Kung hindi siya nagdalang tao noon, hindi siya makakapasok sa pamilya natin. Mag-ingat ka. Baka kalokohin niya. Huwag kang mag-alala. May anak na si Donna sa nakaraang relasyon. Walang lalaking magkakagusto sa kanya. Umuwi na tayo. Halika na. Nakakasawa na ito. Araw-araw na lang. Tulungan mo naman ako, ha? Tito Gregory, mag-ingat ka. Mabait na bata. Tito Gregory, uminom ka pa ng tubig. Sabi lagi ni nanay, nakakatulong ang pag-inom ng tubig para gumaling ka. Sana nga ay gumaling ka na agad, para makita mo na ang cute na si Samantha at si nanay. Sige, gagawin ko ang lahat para gumaling agad. Para makita na kita at si Donna. Donna Barker, wag kang masyadong magpakahirap. Halika, umupo ka at kumain. Hindi naman mahirap. May 2 pang ulam na natitira. Dadalhin ko ang mga ito sa sandali lang. Pamilya tayo. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay tayong kumain ng maayos. Samantha. Samantha, halika kumain. Donna Barker.
Bakit hindi kayo pareho nakaupo sa mesa para kumain? May punto si Nina. Masyado akong malapit sa iyo, at baka masama ito para sa iyo. Kapag magkasama ang dalawang tao. Sa tingin ko ang mahalaga lang ay kung bagay sila sa isa't isa. Kung uupo ako sa ibang mesa kaysa sa iyo, sakaling may biglang dumating, mas madali para sa iyo na magpaliwanag. Ano ang dapat ipaliwanag? Asawa kita. Malinaw ang ating konsensya. Kung gusto ng mga tao na mag-usap, hayaan mo silang mag-usap. Mula ngayon, saan man kumain ka, doon din ako kakain. Pero, Walang pero-pero. Donna, magtiwala ka sa akin. Kain na tayo, halika. tagka lang. Donna. Sige. Samantha, halika na, kumain ka. Ilipat natin ang mga upuan. Samantha, halika, umupo ka na at kumain. Ma, iba talaga ang pakiramdam kay Tio Gregory at sa pamilya ni Lola. Iba. Anong iba sa kanila? Ayaw niyang tawagin siyang Lola sa labas. Takot silang baka may kinalaman tayo sa kanila. At hindi nila ako o ikaw pinoprotektahan. Pero ikaw, pinoprotektahan mo kami. Tito Gregory, pwede ba kitang tawaging Daddy? Siyempre naman, Samantha. Talagang pwedeng-pwede. Daddy, Narito ako. Samantha, mula ngayon, ikaw na ang tunay kong anak. yehey, may daddy na ako ngayon, may daddy na talaga ako. Hindi pa kailanman naging ganito kasaya si Samantha. Bakit mo kami dinala rito? Donna. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sa lahat ng panahong ito, hindi pa ako nakabili ng bagong damit para sa iyo o kay Samantha. Hindi mo kailangang gawin iyon. Ang mamahal ng mga damit dito. Yung mga meron ako, tatagal pa ng ilang taon. Dad, sapat na ang damit ko. Ikaw ang bumili ng para kay Ma'am. Samantha. Samantha, bibili ako ng damit para sa iyo at kay Mom. Pero ito, Donna. Tara na. si, Halika, Samantha. Excuse me, pwedeng tulungan mo ako pumili ng ilang bagong outfit para sa asawa at anak kong babae? Siyempre naman. talagang hindi na kailangan. Marami pa akong damit. Kung talagang gusto mong bumili, kay Samantha na lang. Ang mahal talaga dito. Donna, basta nagustuhan ninyo, ang pera hindi mahalaga. Pero, Donna, Samantha, magpili kayo ng mga bagong damit. si, Sige na, bilisan ninyo. Tingnan ninyo, baka may magustuhan kayo. Samantha, alin ang gusto mo? Ito. Sige, ito na lang ang kukunin natin. Salamat. Paano naman ito? Maganda ito, kunin na natin ito. Pwede bang ipabalot mo ang lahat ng ito para sa akin? Salamat. Kunin na natin ito. Wow, kasi may pera ka na, nakalimutan mo na ang pangalan mo, at nangahas ka pang magsuot ng bagong damit. Anong problema sa paggamit ko ng sarili kong pera para bumili ng damit para sa anak ko? Ibalik mo ang pera ko. Walang ganoon. Sa totoo lang, medyo luma na rin ang damit ni Emma. Panahon na para bumili ng bago para kay Emma. Maganda naman ang damit na ito. Kukunin ko na ito. Ibalik mo ang pera ko. Hindi pwede. Ibalik mo. Kevin Hastings, Bakit ka nakatayo lang diyan? ayusin mo ang asawa mo. Si Emma ang sumisimbolo sa imahe ng pamilya natin. Basta makakuha ng bagong damit si Emma, ayos na yon. Pwede nang magsuot ng lumang damit ni Emma si Samantha. Donna Barker, halika na. Umuwi na tayo. Si,
Napakabait ni Gregory sa akin at kay Samantha. Hindi ako pwedeng umupo lang at wala akong gawin. Ginastos ko ang lahat ng ipon ko sa espesyal na herbal na gamot para lang kay Gregory. Napakabisa nito sa kanyang paggaling, lalo na sa kanyang paningin. Anong nangyayari? Nahihilo ako. Nahihilo. Tulungan kitang magpatingin sa doktor. Mag-ingat ka. Maligayang bati, ma'am. Isang buwan kang buntis. Ano? Isang buwan ng buntis. Ang ganda naman. Ako pala ay buntis. Ilang araw pa lang siya wala sa bahay, buntis na agad sa anak ng iba. Napakahiya ng babaeng yon. Hindi pwede ito. Kailangan kong sabihin muna kay Kevin. Madam, ayos lang po ba kayo? Muntik na akong himatayin kanina. Buti na lang nandito ang ginang na ito para tulungan ako. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Wala yon, talaga. Sige, iiwan ko na siya sa inyo. Aalis na ako ngayon. Alam mo ba kung sino siya? Nakita ko na siyang kasama si Gregory, dati sa grupo ng sining. Siguro siya yung asawa na ikinasal lang ni Captain Gregory, di ba? Ah, ganun ba? Magkamukha sila ng ugali ni Gregory Rhodes. Ayusin natin ng kaunti. Nagpakasal si Gregory Rhodes at hindi pa tayo nakakabisita doon. Oo nga. Nanay, kaya mo bang kainin ang niluto mo? Kanino ba ang sisi nito? Hindi mo kayang kontrolin ang asawa mo. Umalis na siya. Walang marunong magluto sa bahay. Kung gusto mo, kainin mo. Wala akong pakialam. Bakit hindi pa umuuwi si Donna Barker? Kevin, naiisip mo pa rin siya, diba? Malamang, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa'yo. Jessica, huwag mong sabihin yan. Kilala ko si Donna Barker. Hindi ako nagsisinungaling. Ang asawa mo ay buntis na sa ibang lalaki ngayon. Ano? Jessica, huwag kang magbiro. Alam kong may problema ka kay Donna, pero asawa pa rin siya ng kapatid mo. Kahit anong sabihin mo tungkol sa kanya, hindi mo siya pwedeng pag-usapan ng ganyan. Ang tanga-tanga mo talaga. Sa pamilyang ito, ako lang at si nanay ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Narinig ko itong buong bagay na ito sa ospital kanina. Nakita ko mismo. Ano? Hindi ko talaga gusto yung Donna na yan. Hindi siya mabuti. Ilang araw pa lang, may kasamang ibang lalaki na. Buntis pa siya sa anak ng iba. Kevin, Saan ka pupunta? Donna Barker, hindi ka ba magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag ko sa'yo? Tigilan mo yung pagpapanggap. Nakita ko lahat mismo. Ilang araw ka lang nawala. May laman ka ng anak ng iba. alam ko nang hindi ka mabuti mula pa noon. Tusok kang babae ka. Hindi ko akalain na itinago mo to ng ganito katagal. Sabihin mo nga, sino ba yung lalaking yon? Sige na, sabihin mo. Ano bang pinagsasasabi ninyong lahat? Tama na. Huwag ka nang magdrama. Seryoso. Wala akong ideya. Sino ba naman ang magkakagusto sa'yo? Sakto, nandito ka na. Tamang-tama, tulungan niyo kaming mag-ayos nito. Itong si Donna Barker, kumakain ng pagkain ng anak ko, gumagamit ng gamit ng anak ko. Pero pagkatapos mag-away sila, bigla na lang siyang umalis, naghanap ng kung sinong lalaki. Eksakto. Buntis pa siya. Nakita ko mismo. Teka, totoo ba talaga yun? Hindi ko inaasahang mukhang maayos siya, pero gumagawa ng ganitong kalokohan. Huwag kayong makinig sa kalokohan nila. Hindi ako buntis, at wala akong hinanap na ibang lalaki. Gawa-gawa mo lang yan? Nakita kitang lumabas sa maternity unit ng ospital sa bayan? Oo. Dahil doon, Kita mo. Inamin niya. Kung hindi buntis ang isang babae, bakit siya pupunta sa maternity clinic? Bukod pa riyan, narinig ko pa, isang buwan na siyang buntis. Pero simula nang umalis siya sa bahay namin, 1 buwan at 2 araw na ang nakalipas. Walang hiya! Walang hiya. Oo, hindi ako makapaniwala na ginawa niya talaga yon. Dati, pakiramdam ko, may utang sa kanya ang pamilya Hastings. hindi ko naramdaman yon. Tama na.
Mga gamot para sa buntis ito, di ba? Ibalik mo sa akin ang gamot. Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking yon. Oo. Nakahanap na ako ng lalaki. Pero hindi siya basta-bastang tao. Dahil, legal na kaming kasal. Nagpakasal ka sa iba? Oo. Hindi naman kami kumuha ng marriage license. Wala na akong kinalaman sa pamilya Hastings mo ngayon. Ibalik mo sa akin ang gamot. Narinig mo ba yon? Inamin niya. Sabihin mo sa akin, sino yung lalaking yon? Ako. Hindi mo masabi ngayon, ha? Yung lalaking yon, siguro walang pamilya, di ba? Kaya ikaw ang kabit. Kaya natatakot kang banggitin ang pangalan niya. Donna Barker, hindi ako makapaniwala na magiging kabit ka lang para makasali sa choir. Ginulo mo ng lubusan ang reputasyon ko. Naiintindihan mo ba yan? Ulitin ko, hindi ako nakipagrelasyon sa kahit na sinong lalaki. May asawa na ako. At sa ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Hastings. Ibalik mo sa akin ang gamot. Kung gusto mo ng ganon, lalo ko tong hindi ibibigay sa'yo. Nanay! 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 Masamang tao ka. Huwag mong aapihin ang nanay ko. Samantha, hindi mo ako nakikilala. Ako ang tatay mo. Paano ako magiging masamang tao? Hindi ikaw ang tatay ko. Ang totoong tatay ko ay... Samantha. Donna Barker, paano mo nga ba pinalalaki ang mga bata? Hindi na nga ako nakikilala ni Samantha bilang kanyang ama. Sa nakalipas na 8 taon, nag-alaga ka na ba sa kanya kahit minsan? Nagbigay ka na ba sa kanya ng kahit ano? Gumastos ka na ba kahit piso para sa kanya? Anong karapatan mong tawaging sarili mo na ama niya? Maganda pala itong damit. Uy, kukunin ko na ito. Ibalik mo ang pera ko. Hindi pwede. Ibalik mo. Kevin Hastings, bakit ka naglalayo ng isip? Ayusin mo ang asawa mo. Si Emma ang sumisimbolo sa imahe ng pamilya natin. Siguraduhin mong makuha ni Emma ang mga bagong damit. Si Samantha, pwedeng magsuot na lang ng mga lumang damit ni Emma. Kevin Hastings. Ni hindi mo nga mahal si Samantha. Anong karapatan mo para maging ama niya? Kevin, huwag kang magpapaloko sa kanya. Nagdaya siya, tumakas kasama ng ibang lalaki. Kasalanan niya yan. At ngayon, sa lahat ng mga taon, hindi ba't ikaw ang nag-alaga sa kanila? Kung hindi, matagal na silang nagutom sa probinsya. Walang utang na loob ka. Pinapakain ka ng tatay mo. Binibigyan ka ng tirahan. Tapos ngayon, ikaw pa ang magsasabing siyang masama. Donna Barker, ginawa mong masama ang isang mabuting bata. Kevin, mananahimik ka na lang ba? Nakatingin ang buong barangay. Kevin, narinig mo ba yon? Tama, higit pa sa sapat ang ginawa ko para sa inyong dalawa. At iniisip mo pa rin tumakas kasama ng ibang lalaki, maging kabit niya. Sige, sabihin mo sa akin, sino yung lalaking nakikita mo? Hindi ako tumakas kasama ng sino mang lalaki. Tingnan natin kung gaano katagal mo siyang mapoprotektahan. Bumaba ka, Hindi. umatras ka. Hindi. Hayaan mo siyang magsalita. Kevin, ang putang ito, ayaw na namin sa kanya. Iuwi mo ang bata? Pagkatapos ng lahat, dugo mo rin yan. Oh. Simula ngayon sa bahay, kailangan natin ng maghuhugas ng pinggan. Hayaan mo ang batang to ang gumawa ng lahat. Hindi. Huwag mo siyang kunin. Samantha, tumigil ka diyan. Ma, Tumigil ka. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob humawak sa anak ko. Tito Harry. Samantha, huwag kang matakot. Nandito kami. Walang makakaapi sa'yo. Samantha, halika rito. Tatay. Inapi kami ng lalaking yon ni nanay. Tatay. Samantha, okay lang. Nandito ako.
Huwag kang matakot. Kapitan Gregory, ano ang ibig sabihin nito? Tatay ka raw ni Samantha? Hindi ba halata? Ako ang asawa ni Donna Barker. Si Samantha ay natural na anak ko. Ano? Paano nangyari yun? Paano mo siya nagustuhan? Isa lang siyang. Gregory, nagretiro na ako. Ako na ang bahala dito. Anong ginagawa mo? Hoy! Anong lakas ng loob mong manuntok sa akin ha? Ikaw. Anong balak mo ngayon? Hindi ka pa nga na-discharge. Hindi pa. Pero sa isang salita lang mula sa akin, kaya kong palabasin siya. At nananakit ka pa rin? Seryoso? Hindi ako makapaniwala, wow. Nakalapit ka talaga kay Captain Gregory. Hindi ako naniniwala na ipapahayag niya ang relasyon niyo sa publiko. Bukod pa riyan, kakakuha lang ni Captain Gregory ng malaking parangal. Maraming anak ng mga commander ang nakapila para pakasalan siya. Talagang naghahangad siyang umakyat sa ranggo ngayon. Kaya tingnan ninyong mabuti, kayong lahat. Tingnan nyo ang opisyal na tatak dito. Kami ni Donna Barker ay legal na kinikilalang mag-asawa. Kung sino man sa inyo ang mga has na guluhin siya ulit, gumagawa kayo ng krimen laban sa asawa ng militar, at baka maging pagtataksil pa. Ganito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Magsorry ka sa anak ko. Magsosorry. Para saan? Wala namang mali sa sinabi ng anak ko. Nagkaanak ka bago ka ikinasal. Wala pang maayos na papeles ang bata kung hindi siya anak sa labas. Ano siya? Ikaw. Anong problema? Donna? Mabuti nandito ka na. Tinawag niyang anak sa labas si Samantha. Sabi niya, walang ama si Samantha. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang ama ni Samantha. Hindi anak sa labas si Samantha. Hayaan mo na, Donna. Pinahahalagahan talaga ako ng mga nasa itaas ngayon. Kung malaman nila na may anak ako ng hindi kasal, masisira ang kinabukasan ko. Mukhang wala namang misteryosong lalaki. Itong pamilya lang ito. Ayaw lang makita si Donna na umaasenso. Kaya kumakalat ng chismis. Umalis ka na dyan. Sinong sinasabi mong sinungaling? Ako mismo ang nakarinig sa ospital. Talagang buntis siya. Hindi ako. Buntis? Tama iyan, Gregory. Huwag kang magpaloko sa kanya. 1 buwan pa lang kayong kasal, pero mahigit 1 buwan na siyang buntis. Gregory, mag-ingat ka. Huwag kang mapag-iwanan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako buntis. Tama na. Huwag mo nang itanggi. Ngayon naiintindihan ko kung bakit ka ganoon kasigasig na kumuha ng marriage license sa isang lalaki. Sa totoo lang, gusto mo lang makahanap ng isang madaling maniwala para magpanagot. Gregory, talagang malas ka? Napunta ka sa isang babaeng ganito. Wow, may ganitong sitwasyon pala. Donna, talagang wala kang hiya. Eksakto. Hindi ako. Hindi ako ang buntis. Noong araw na iyon, sumama ako sa isa pang babae sa ospital para magpatingin. Siya ang buntis. Ano ba? Hindi mo maamin? Natatakot ka ba na ayaw na ni Gregory sa'yo? Oo, tama yan. Sabi mo hindi ka buntis. Sino ang makakapagpatunay? Eksakto. Ako ang makakapagpatunay. Sino ka? Anong karapatan mo para patunayan yan? Commander, saludo. Commander. Huwag na kayong magsaludo. Ikaw ang pinakamahusay na piloto sa ating squad. May narinig akong kumakalat ng chismis tungkol sa asawa mo. Kaya dali-dali akong pumunta rito. Ginang, ano ang ginagawa mo dito? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Matanda na kami ng asawa ko ng magkaanak. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na pareho kami ng sanggol, ay hindi makakaligtas. Hindi ko inaasahan na ikaw ang partner ni Gregory. Talagang may kakaiba si Gregory, nagpakasal nang hindi man lang sinabi sa amin. Tama si Donna. Kasama ko siya sa ospital noong araw na iyon. Ang asawa ko ang buntis. Ay wow, kaya pala lahat ay isang pagkakamali. Laging nagkakagulo ang pamilyang ito. Nagkakalat din ng chismis tungkol sa iba. Eksakto, hindi maganda ang pamilyang ito. Tara na, tara na. Pagkakamali, isang pagkakamali lang. Tumigil ka diyan. Donna Barker, nagkamali kami. Kasalanan namin ito. Pero ngayon, dahil lahat ay isang pagkakamali lang, ano pa ang gusto mo? Ang gamot na iyon.
Ginastos ko ang lahat ng ipon ko para makuha ito para sa mga mata ni Gregory. Ngayon nasira mo ito. Kailangan mong bayaran ako ng isa pang katulad nito. Ngayon, sinira ninyo ito. Kailangan ninyo akong bayaran ng kaparehong bagay. Huwag kang magmalabis. Kayo ang nagmamalabis. Mag-sorry kayo at bayaran ang lahat ng nasira. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad para rito. Paalala lang, ang pang-aapi sa miyembro ng pamilyang militar ay malaking krimen. Magkano nga? Babayaran ka lang, di ba? 30 piso lahat-lahat. 30? Iabot mo. Hindi ito sapat. Ito, 10 piso lang. May silver bracelet ka rin, di ba? Pwedeng katumbas iyon ng 20. Hindi pwede iyon. Ito ay. Bobo! Sa ganitong sitwasyon, gusto mo bang makulong ang buong pamilya? Nanay, Bilisan mo. Bilis! ibigay mo na sa kanya. Ibigay mo na. Kaya ngayon? Nasiyahan ka na ba? Kung ganoon, umalis na kayo. Sige na, bilisan ninyo. Tumigil kayo dyan. Humingi kayo ng tawad sa asawa ko. Hindi ba't nakuha na niya ang lahat ng pera? Ang tinutukoy ko ay ang nakalipas na 10 taon. Lahat ng hirap na tiniis niya sa inyo. 60 taon na ang nanay ko. Pinapahirapan ninyo pa siya? Sumpain! Baliw ka! Papatayin kita! Sabihin mo sa kanya, ikaw ang tatay ni Samantha. Si Samantha ay hindi basta batang galing sa kalye. Kalimutan mo na lang. Sa ngayon, mataas ang tingin sa akin ng mga nasa taas. Kung malaman nila nagkaroon ako ng anak bago magpakasal, maaari talagang masira ang kinabukasan ko. Paumanhin. Paumanhin. Ikaw naman? Paumanhin. Kevin, Mahal. Salamat. Gregory Rhodes, nakahanap ako ng napakagaling na espesyalista sa mata sa ibang bansa. Susunod, magkakaroon ka ng 15 araw na paggamot. Malapit ka nang makakita muli. Talaga? Ang galing naman. Sa wakas ay makikita ko na ang itsura ng asawa ko. Ang astig, makikita na ni Daddy ako at si Mommy. Halos gumagaling na ang mga mata ni Gregory Rhodes. Mag-iisip ako ng paraan para mailabas si Donna dito. Ikaw, ang pumalit sa kanya. Sige, pero tandaan mo ang napagkasunduan natin. Kailangan mong bayaran ako ng $200. Basta't magtagumpay ka dito, kalimutan mo ang $200. Bawat sentimo na pag-aari ni Gregory Rhodes ay magiging akin. Tara na. Donna, bumalik ka kaagad? Hindi lang talaga mapakali sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko akalain. Ang gwapo pala nitong bulag. Donna, yung boses mo. Bakit parang iba? Medyo nilalagnat ako nitong mga nakaraang araw, kaya medyo paos ang boses ko. Salamat sa lahat ng hirap mo nitong mga nakaraang araw. Gregory Rhodes, ganap nang gumaling ang iyong paningin. Pwede mo nang tanggalin ang mga benda. Uy,
Ikaw ba si Donna Barker? Ano? Magiging taksil ka na ngayon? Sa sandaling gumaling ang mata mo, iiwan mo na ako at si Samantha? Hindi. Di ko yun ang ibig kong sabihin. Donna, nasaan si Samantha? Samantha? Pinadala ko si Samantha sa bahay ng lola niya. Hindi. Teka. Hindi ikaw ang asawa ko. Nasaan ang asawa ko? Saan siya pumunta? Honey, ako si Donna, talaga. Nagsisinungaling ka. Mukha ng asawa ko, pati ang amoy niya. Naalala ko pareho. Buisit, bakit walang nagsabi sa akin nito? At saka, imposibleng ipadala niya si Samantha sa bahay ng lola niya. May tao ba dyan? Gregory, anong nangyari? Nasa panganib si Donna. Tipunin ninyo ang lahat. Kailangan nating hanapin si Donna. Hindi hihigit, hindi ko kulang. Eksaktong 500. Ipagbili mo siya sa kabundukan. Mas malayo, mas mabuti. Bakit kayo? Bitawan mo ako. Anong balak ninyo? Anong gusto namin? Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya namin. Ngayon, araw-araw na lang nasa bahay ang anak ko. Pinag-uusapan siya sa likod ng mga tao. Nahihiya na siyang lumabas. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tama. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa amin. Buhay mo ang kapalit nito. Ipagbibili ka namin sa isang bayan sa bundok para mag-enjoy na rin ang mga matandang lalaking doon. Paano nyo nagawa to? Wala na akong kinalaman sa pamilyang Hastings. Sinong nagsabing tapos na? Isinilang kang Hastings. Mamamatay kang Hastings. Tama na. Wala akong pakialam dyan. Sasama siya sa akin. Ano? Gregory, tulungan mo ako. Gregory, tulungan mo ako. Tigil. Donna. Dalhin niyo ang tatlong ito sa seguridad para sa akin. Parusahan niyo sila ng mabigat. Opo, sir. Tapos na. Wala na tayo. Donna, ayos ka lang ba? Nakikita mo na ngayon? Oo. Salamat lahat sa'yo.